Ayan, salamat. Bago po tayo mag-umpisa, sabi nga ni Doc, ang ating theme for this month is about Christian living. So, ang pamagat po ng aking isi-share sa inyo ay Our Heart's Treasure. Meron po tayong konting pagsisearch. Ano po ba talaga ang laman ng ating puso? Yan. Bakit po mahalaga yan? Because what we treasure in our hearts defines our destiny. Kung anong nasa puso natin, isa lang dapat. Iyan po ang kung saan tayo patutungo. Pero bago po tayo mag-umpisa, nais ko lang po kayong paalalahanan, sa Lunes ay iboto niyo po ako. Kaya po ako kahit mainit, nagdamit ng ganito para naman maging maayos yung pagboto natin, mga kapatid, di ba? Hindi pa ba kayo nagsisisi? Ganito po. Kaya po ako nagdamit ng ganito para magmukha akong congressman. Di ba? Mas cute naman ako sa kanila. May buhok pa ako. Pares lang ang aming tiyan. Kaya, sana kapatid, ito, segue lang. Hindi ito related sa topic. Pero kailangan din natin ito. Kasi dito sa church, pag nagboto kayo sa amin, ang higpit ninyo. Di ba? Kailangan, namamanage namin ng mabuti ang aming pamilya. Hindi kami lover of money. Capable kami. Pero bakit humahawa kami ng magkano lang na pera? Samantalang yung naghahawak ng trilyon na pera, parang baliwala lang sa atin yun. Kaya kapatid, kaya ako nagdamit ng ganito, sana maalala nyo na ang iboto natin ay yung kagalang-galang naman. So ano yung kagalang-galang? 3 C. C. Capable. Pag may problema sa kuryente, hindi ka kukuha ng karpintero. Ganon. So may trabaho ang senador. May kanya-kanyang trabaho yan, ang congressman, ang gobernador. So wag kayong maglalagay ng gumagawa ng batas, pero ilalagay nyo tambay. Wag naman. Okay? Tingnan natin capability, capable. Pangalawa, commitment. Kasi merong magagaling pero hindi committed. Okay, tamad. So dapat capable, committed. At higit sa lahat, kasi ito rin ang guideline na ginagawa nyo sa aming mga elders eh. Lugi naman kami. Pag kami ganun, kayo sa congressman, hindi. Karakter, mga kapatid. Huwag nating kalimutan, importante sa atin ang karakter. Kasi yun ang pinaglalaban natin. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Di ba? Karakter. Hindi tayo boboto ng maraming pamilya. Gagawa lang yan ng pera. Kaya kapatid, yung 3 C na yan, mawawala tayo sa biro-biro. Kasi ang biro na lang sa atin, 2 na lang, babanggitin ko. Ang pagkakakilala sa atin, masakit man ito, pero ito ang totoo. Diba? Ang biro natin na totoo, ang hold-upper daw ng bangko, magnanakaw muna bago tatakbo. Pero yung politiko, tatakbo muna bago magnanakaw. Realidad po yan. Nakikita natin yan sa paligid. Pangalawa, nakakahiya sa atin sa ibang bansa. Tayo daw yung mga bumoboto ng presidente na landslide, pinaglalaban pa, after 1 year, nandun na tayo sa EDSA. Nirarally na natin para bumaba sa pwesto. Nakakahiya. Nakakahiya po yun. So, bumoto tayo para sa atin at para sa ating mga anak, para hindi tayo sisihin ng ating mga anak. Okay po ba yun? Para hindi naman masayang yung aking damit. Pangalawa po, mga nanay,
Naparangalan na natin ang mga nanay. So, mag-date na lang po kayo. Marami tayong pagpapasalamat sa nanay. Sakripisyo yan. Maraming sakripisyo yan. Yan ang nagsasalamin ng pagmamahal ng Diyos. Sacrificial love ng Diyos para sa atin. Ang sacrificial love nila hindi nang nag-uumpisa na sa panganganak. Mahirap po manganak. Mga ina. Ako nga hindi ko kayang tingnan na nanganak yung asawa ko. Kasi baka ako'y himatayin. Mula sa pag-date pa lang, kasi pag nagde-date ka, wala ka pang pera kasi nanliligaw ka pa lang. So nagsasakripisyo na siya sa'yo. Hindi nyo lang alam. Yung date namin ni Mrs. noon, Jollibee lang, masaya na kami. Kasi sikat ang Jollibee noon. Anyway, pasalamatan nyo na lang yung mga nanay nyo. Mamaya, huwag nyong imimiss yan. Okay. Punta na tayo sa ating sermon. Kasi tama lang na ang inassign sa akin ay yung giving. Kasi hindi ako pwede mag-sermon sa mga nanay. Kasi madalas sila ang nagsisermon sa bahay. Hindi sila sanay. So, panatilihin na natin nagganon. Huwag na nating baguhin. Baka awayin pa tayo. Okay. Isa natin. Mabilis lang po ito ang aking kaya wag po tayo matutulog. Ayan. Our heart's treasure. Tandaan natin, what we treasure in our hearts define our destiny. So yun po ang gusto kong ipaabot sa atin. Kasi kung ano man ang ating iniipon sa puso natin, ay hindi lang po nananatili yan sa puso natin. Yan po ay magdadala sa atin kung saan tayo dadalhin. At dalawa lang po ang dadala natin. Okay, alam na natin yon. So, anyayaan ko po kayong tumayo to give reverence to the Word. Sabay-sabay po nating basahin. Sige, basahin po natin ng malakas. Matthew 6:19 to 24. Verse 19. Do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. I repeat, you cannot serve both God and money. Maliwanag po yan. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po. And we rejoice in your word because your word is like finding a great treasure. Panginoon, habang inaaral po namin ito, Panginoon, let your Holy Spirit indwell us, correct us, inspire us, and lead us to repentance. Kung nagkukulang kami, Panginoon, meron kaming mga hindi ginagawa, meron kaming hindi sunusunod sa iyong instructions na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala. At salamat muli na mapapag-aralan namin ito. At sa mga susunod na araw, Panginoon, ayusin mo po ang aming buhay. Let this word transform us in coming days so that we will be obedient to you. In the name of Jesus, Amen. Upo na po tayo. Ang context po ng Matthew 6 ay Matthew 5. Tama. Ang Matthew 5, alam natin ay Beatitudes. Okay? Kingdom living. Kung hindi nyo po maalala, andun po yung blessed. Blessed are the poor in spirit, blessed those who mourn, blessed persecuted. Lahat yon patungo sa kingdom. Para makarating tayo sa kingdom.
Chapter 5 yun. Chapter 6, part 2. Ito yung sinasabing part 2 ng Sermon on the Mount. Bakit? Pinagpapatuloy niya lang naman yung sinasabi. So chapter 6, Jesus presents models for giving, like this one, for prayer, fasting, money, and trust. Yung sumunod dyan, do not worry. Yung bago yan, about prayer, about fasting. Okay? So yung context na yan, makikita natin, ang sinasabi sa atin, yung giving ay napakahalaga na para siyang prayer, para siyang fasting, para siyang trusting, parang money. Ganong kahalaga yun. Tama lang, dahil di ba, tuwing tayo nagse-celebrate ng worship, ng celebration, ay meron tayong venue for giving. Kasi yun talaga ay isang paraan para makapagbigay tayo ng treasures in heaven. Pero hindi lang yun. So why is giving so important? The Christian life is all about giving, especially sa kingdom. Ang model natin, Jesus Christ gave His life on the cross to provide salvation. Di ba? John 3:16 yan. Heroes of the faith gave their lives as martyrs. Early church members gave to enable others to survive. So sa pag-Kristiyano ka, a good part of our lives is about giving. Not only money. Time, talent, treasure, creativity, material things. Hindi lang ito pera ang pinag-uusapan. So si nanay, nakita ko, parang magandang modelo. Kasi sa buhay pamilya, maraming binibigay si nanay na hindi naman natin napapansin. Alam nyo ba na pag nanganganak ang nanay, isang paa niyan nasa hukay? Di ba? Oh. Mabuti nga nakakasama pa natin ngayon. Pero totoo yun. Maraming namamatay dahil nanganganak. Yung sweldo niya, imbis na ibili ng cellphone, binibigay sa baon ng anak. Oh, walang naiipon yan. Tapos pagdating ni tatay, hahanapan ng masarap na ulam. Kawawa ang nanay din. Maraming sakripisyo. So ganun din tayo sa ating kingdom living. Marami rin tayong isasakripisyo para lang magkaroon tayo ng treasures in heaven. So let's go to point number 1. Tingnan natin. Diyan sa ating bulletin, meron diyan, be careful to choose that treasure will lay up. Yan. Yan ay yung tinutukoy niyan, yung verse 19 hanggang 21. Diba? Sabi ng Lord, for where your treasure is, there your heart will be also. Palagay ko, agree tayo lahat dito. Walang nagdi-disagree dito. Na sinabi ng Lord, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan ang iyong mga pinakakaingatan, nandun din ang puso mo. Okay? Ngayon, si Kristo, hindi naman siya madamot. Ang ating Diyos hindi madamot. Gusto niya mag-enjoy din tayo. Marami nga siyang binigay. Pagkain, lahat. Gusto niya mag-enjoy tayo ng buhay. Christ does not intend to deprive us of our treasure. Remember that. We will have treasures on earth and we can have treasures on heaven. Hindi yung pinagdadamot ni Kristo. But Christ wants to guide us in choosing it, sa pagpili. Importante kasi mamili tayo. Yun ang papel natin. Pipili tayo. Kaya nakalagay dyan, be careful. Be careful to choose the treasure we lay up.
Careful. Nakita nyo, 2 jar. 2 lang pagpipilian mo. Treasures in heaven, treasures on earth. Okay. Why choose treasures in heaven? Because it is a command with a promise. It is a command with a promise. The Lord commanded us to give. Ibig sabihin, giving is a command. It is not an option to accept or refuse. Hindi mo pwedeng tanggihan. Command yan eh. Hindi yung pwedeng, tatanggapin ko, hindi ko gagawin. Hindi pwede. It is a command. Why? Because when we give, we obey the Lord. Tuwing linggo, naririnig natin na pag tayo'y nagbibigay, sinusunod natin ang Panginoon. When we give, we obey the Lord. When we give, it demonstrates a willingness to follow God's guidance and God's will. So we obey the Lord. Pangalawa, when we give to the poor, we lend to the Lord. Proverbs 19:17. Pag sinabing poor, hindi naman ibig sabihin pulubi lang. Needy. Sa Old Testament, nandun yung poor, nandun yung foreigner, nandun yung nasa kulungan, nandun yung nasa ospital, basta nangangailangan. Malaking pangangailangan. Kaya tama lang yung ginagawa ng church na nag-ministry sa kulungan, sa jail. Pag may sakit, dapat binibisita. Pag may namatayan, dapat nga binibisita. Mga ganong pagkakataon. A person who helps the needy does God's will as well as God's work. So malaking bagay yon sa Panginoon. Malaking treasure yon. Sabi sa Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. So makikita natin, may command, may reward. Okay? May command, may promise of reward. Ganon ang Panginoon. Okay. Pangalawa, when we give, we follow the example of the Lord. Ano yung example na yon? He who was rich became poor. 2 Corinthians 8:9. Basahin na lang natin. Self-explanatory naman yan. Also, our salvation should remind us to give. Si Kristo nga, inalay ang kanyang buhay. Nakita mo niyo ba ang mission ni Kristo? Napakasimple. He was born to what? To die. Buti nga tayo, kahit papano, we are born to live. Siya to die. Para sa atin. So our salvation should remind us to give in gratitude for what God has done to us. At pangatlo, ano yan? Sorry, pindot lang, parang cellphone. A giving church becomes a growing church. Okay, let me elaborate on this. Anyway, mainit talaga yung barong ko. A giving church becomes a growing church. Gusto ko magbigay ng emphasis dito. Pag yung church, marami giver, madali mag-grow, mabilis ang growth. Hindi lang dahil sa may pera. Ako naniniwala ako kasi ito ang nangyari sa akin eh. Nung una, hirap din ako magbigay. Kasi ako, naniniwala ako, yung giving ko, yung journey ko, depende sa faith journey ko. Habang lumalalim yung journey ko sa faith, habang lumalawak,
lumalaki din yung ating giving. So yun ang tinatawag na grace giving. So hindi lang tithes, kailangan mo pang mag-support ng mga missionary, mga ministry. Anyway, a giving church becomes a growing church. Why? Ang mandato po ng iglesia, kagaya ng FCF, 4 major mandates. Ayan po, nakalagay dyan. Evangelism, worship or exaltation, 4 na ipo yan. Equipping, and missions or expression of service. Ang sinasabi ko po, kung ikaw ay giver ng pera, madali sa iyo ang mag-evangelize. Tama po ba? Pero kung hirap ka sa pera, hirap ka rin mag-evangelize. Hirap ka rin mag-worship. Kasi worship, more of God, less of yourself. Tinuturuan tayo ng Panginoon nito na give more to God and less to yourself. Ito ang message ngayon . So, equipping. Tinuturuan tayo ng church para marunong tayo mag-share ng gospel at magturo sa mga mag-share din ng gospel. So, mission. Mission, yung mga missionary na yan, maraming nasisira niya ng gospel, nagpa-plant yan ng church. Ayan. Para sa akin, dito tayo makakakuha ng maraming treasures in heaven. Kasi maraming kaluluwa ang dadalhin sa langit. Ano ang nagdadala? Evangelism. Para hindi mawala sa Diyos, dalhin mo sa worship to preserve the fruit. I-equip mo para siya rin magturo din. At yung mga gusto na mag-plant ng churches, missionary. Lahat ito, kung pwede nating suportahan. Pero ako nga naniniwala, sa akin kasing experience, nung naintindihan ko lang ito, saka ko lang nakita yung kabuuan ng plano ng Diyos sa kingdom. Na hindi lang naman sa tithes ka magbibigay. Lahat ito, susuportahan mo. At bahala ang Diyos magbalik sa iyo. Tandaan natin mga kapatid, God's work done in God's way does not lack God's supply. Maging faithful siya sa atin kung faithful tayo sa Kanya. Okay. So, nag-grow ang church pag tayo mga giver. On the other hand, pag tayo hindi giver, hindi nag-grow ang church. Ganon ang implication noon, mga kapatid. Huwag kayo mag-alala. Yung inyong ibibigay ay ibabalik tenfold, 100-fold. Na-experience ko po yan. Subukan lang po natin. Sabi nga ng Lord, test me in this. Baka hindi natin siya tinitest. Okay? Tapos, pangalawa, why chose treasures in heaven? Because the Lord commanded us to give. Number 1, because it is a command with a promise. Number 2, the Lord makes a promise. Ito na yung promise. Give, and it shall be given to you. Give, and it shall be given. Bumabalik. Luke 6:38. Ang Tagalog niyan, siksik at liglig at umaapaw ang binabalik niya sa iyo. Solomon observed gifts return to us, sabi niya sa Ecclesiastes 11:1. Ang ating daw binibigay ay bumabalik sa atin. At pag bumalik, mas marami. At giving is not spending. It is an investment in the future. So pag investment, merong dagdag, merong kang i-withdraw, merong kang gagamitin sa ibang panahon. Okay. Pangalawa, giving is like sowing seed. Without sowing, there is no reaping.
Biblical naman yan po. So sa Galatians, ito yung tinatawag natin na the law of the harvest. Nag-a-apply po ito dito sa ating giving. Ano po ang sinasabi sa Galatians 6:7-9? A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Maliwanag. Yan. Hating-hati yan. Hindi yan pwedeng tumawid. So pangatlo, blessings flow to churches that give the gospel to the world. Pag yung church, kagaya ng FCF, masipag sa pag-spread ng gospel, yun naman ang ginagawa naman natin kasi yun ang mission natin, faithfully making Christ-like disciple for the nations. Blessings will flow to churches that give the gospel to the world. Sa puntong ito, kapatid, gusto kong pasalamatan yung mga volunteers natin na walang sawang pumupunta dyan sa presinto, sa jail. Maaga. Yung mga kapatid natin na nagmi-mission, medical mission, yung mga kapatid natin na inaabot yung ating mga kabataan, mga couples, lahat po yan. Malaking treasure po yan sa mata ng Panginoon. So wag tayong titigil. Kasi yan po ang treasure na hinahanap sa atin ng Panginoon. Jesus said, where your treasure is, there your heart will be also. Bakit? Because He knew that in order to win our hearts, He would first have to control what we most dearly prize. So what does Scripture say about why our hearts or what our desires is so important to God? Bakit ba mahalaga ang puso sa Diyos? Sa medical, ang nakita ko, yung puso, siya daw ang nagpapacirculate ng dugo. Siya din ang sentro ng emosyon, ng parang soul. 1 Sam 16:7. Ito yung paghahanap kay David. Kasi si David maliit. Sabi ni Samuel, Prophet Samuel, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang Panginoon ang tinitingnan ang ating puso. Okay? Nababasa niya ang ating puso. Yung tao hindi nababasa. Psalm 14:1. The fool says in his heart, there is no God. Ang nagsasabi ng there is no God, yung puso. Okay? Deuteronomy 6:5. Alam naman natin to. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Not with portion, not with part, not with one half. All. Dito tayo nahihirapan. So, what are things or treasures on earth? Parang sa Bible, yung mga gamit natin sa mundo, hindi naman tinawag ni Kristo na treasure. Things ang tawag niya. Sample, seek ye first the kingdom of God and all these things. Hindi niya sinabing treasure kasi hindi naman treasure yun sa mata niya. Things yun. Yan ang pagkakaiba. Yung isa treasure, yung isa things. A good reason, ano ba yung things on earth? Kalagay dyan, lumagpas na naman. Mabilis pala ito. Ayan. What are things on earth? Things that are seen. Treasures in heaven, things that are unseen.
Isa yan sa pagkakaiba. Okay? A good reason why we should not look on anything on earth as our treasure, because any such thing or treasure is liable to loss and decay. Di ba sinabi kanina? Sinabi mismo na where moth and vermin destroy and yung thieves break in and steal. Totoo po yan, mga kapatid. Paggamit sa mundo, ano ang pinakapangarap mo sa sakyan na maganda? Kinakalawang pa rin yan. Nagagasgas pa rin yan. Mababangga pa rin yan. Lalo pag nakatulog ka. Nawawala ng halaga yan. Ano, bag? Ano ba ang pinakamahal na bag? Christian Dior, Hermes? Ano ba? Ela, ano ba? Oh. Ang bag, tagalan, isang bag lang naman ang gagamitin mo eh. Isang sasakyan lang din. Isang relos lang din. Isa lang ang kamay mo. Naalala ko, ito, true story. Minsan sa bahay, doon sa aming kwarto, may amoy ipis. Sa may terrace. Alam ng asawa ko yan. Yun pala, sabi ko, ba't amoy ipis? Ang galing yun. Ang lakas. Parang 10 ipis na namatay. Aba, papunta akong terrace. Nakita ko yung bag na matagal niya nang hindi ginagamit. Nandun, pinapahanginan. Nag-amoy ipis. Sikat na bag yun. Mahal yun. O, yun ang sinasabi. Hindi nga moth eh. Buti nga hindi sabi ng Lord ipis eh. Yung balat niya, bumabaho din katagalan. Okay? Yung pera, nawawala, nananakaw. Kahit gaano kataas yung iyong nananakaw ang pera, lalo ngayon, ang daming scammer. Nakikidnap. Yung maraming pera, mas delikado, nakikidnap, pinapatay. Kaya dapat tamang pera lang. So, 2 Corinthians 4:18, sinasabi dito, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary. Tama. And what is unseen is eternal. So ito rin ang isang pagkakaiba. Treasures in heaven, sabi natin, unseen. Treasures on earth, sin. Nakikita. Isa pa, treasures in heaven, eternal. Treasures on earth, earthly or temporary. Nawawala. So what must be our attitude toward these things on earth? Yan. Tandaan po natin to. Hindi naman tayo pinagbabawalan na mag-ipon. Pero tandaan natin ito. Ito ang guideline natin. We must not boast about these things. Kung meron tayong magandang sasakyan, mamahaling bag, huwag nating ipagyabang. Kaya lang may social media, di ba? Sarap magyabang. Pagkain pa lang kumain ka lang sa ganito, maganda yung presentation. Teka, picturean ko muna, Instagram. Minsan, may konting kayabangan doon. Bantayan natin. Ganon din, pag nagbabakasyon, nakarating ako ng ganito. Yan, babantayan natin dyan. We must not boast about these things. Sabi kasi sa Bible, pride of life ang iiwasan natin. Isa yan sa pinaka-iiwasan natin, pride of life. Nagyayabang tayo. Okay? We must not boast about these things, meaning we must not count these things as the best things. Di siya yung best. Panginoon pa rin. We must not seek an abundance of these things. Kasi itong things na ito ay walang katapusan kung kailan ka magsasawa. Never knowing when is enough.
Money is never enough. We must not put our trust in them for the future. Okay. Job 31:24 to 28. Basahin na lang po natin dyan. Meron pong sinasabi yan na maganda. And we must not content ourselves with them as all that we need and desire. At the end of the day, kasi, at the end of the day, wala naman tayong dadalhin talaga. Wala naman tayong dinala. Wala naman tayong dadalhin at the end of the day. Huwag na nating hintayin na mamatay tayo bago natin malaman yan. Alam naman natin lahat yan. So, alam na dapat natin ang gagawin. Reminder. Ito. Knowing that the treasure we lay up in heaven is safe is a great encouragement to us to lay it up there. There, no moth or rust will corrupt it. Thieves do not break in and steal. It is a happiness above and beyond the changes and chances of time. Hindi nagpapalit. Hindi naluluma. Hindi nag-aamoy ipis. Hindi kinakalawang. Hindi nawawala. It is a happiness above and beyond the changes and chances of time. It is an inheritance that is incorruptible. Yan. So, merong battle na nangyayari sa atin. Puso. Gusto ba natin treasures in heaven or treasures on earth? Gusto ba natin treasure or things? Gusto ba natin eternal or earthly? Sin or unseen? Tayo po ang pipili. Pag nagkamali tayo, sorry na lang. Sinabihan na tayo ng Panginoon. Winarningan na tayo. Yan. So there is a battle. Maging aware tayo. May gera na nangyayari sa ating puso. Okay? Pangalawang point, dyan sa ating bulletin, beware, be careful to choose the end we look at. Yan. Sabi sa message, ang sabi, your eyes are windows into your bodies. If you open your eyes wide in wonder and belief, your body fills up with light. If you live squinty-eyed, ibig sabihin, maliit ang paningin mo, in greed and distrust, your body is a dark cellar. If you pull the blinds on your windows, what a dark life you will have. Dito, pinapapili din tayo. Kung kanina, pinapapili tayo sa treasure or things, treasure in heaven, treasure, pinapapili din tayo. Yung ating pagtingin, ating bang mata ay wide open o almost closed sa mga nangyayari sa paligid. Pag wide open, belief, generous, cheerful. Pero pag maliit ang paningin natin, greedy, distrust. Yun ang pagkakaiba. So ang akin lang, how can we even love? Kung meron tayong distrust, kung tayo not generous because we have distrust sa ating mga kakilala, lalo na sa mga Christian, kapwa-Kristiyano, paano na yung second commandment? To love their neighbor as ourselves. Kung tayo ay hindi naman nagtitiwala. So hindi natin magagampanan yun. Yung second commandment. To be right in our goals is the most important aspect of our religious life. To be right with our goals. Yan. So sa Colossians 3:1-5, sinasabi dyan, since then you have been raised with Christ.
Kasi tayo, we have been raised with Christ. Set your hearts on things above. Set your heart on things above where Christ is. Where Christ is seated at the right hand of God. Pangalawa, set your minds on things above. Yung una, set your hearts on things above. Pangalawa, set your mind on things above, not on earthly things. Ito na dapat ang ina-expect sa ating mga Kristiyano. Sabi ni pastor for 21 years ng Riverside Church sa New York, get to know two things about a man. How he earns his money and how he spends it. And you have the clue to his character, for you have a searchlight. Meron kang searchlight that shows up the innermost recesses of his soul. You know all you need to know about his standards, his motives, his driving desires, and his real religion. Importante ito mga kapatid dahil ang mundo tinitingnan tayo. Tumitingin sa atin bilang Kristiyano. And Proverbs, dahil pipili tayo ba generous, tayo ba greedy? Okay, tayo ba cheerful giver o distrust? Ang nakikita sa atin. Proverbs 28:27. Those who give to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to them receive many curses. Yan. Laging may maganda at hindi maganda sa kanyang ano. And point number 3, bakit tayo be careful to choose the treasure and be careful to choose the end? Because God-given gifts are only for His glory. Yung binibigay sa atin ng Diyos na galing sa Kanya lahat are only for His glory. So kung totoo nga sa atin ito, sagutin natin ito sa ating mga puso. Do you give regularly and systematically as God prospered you? Kasi kung for the glory of God, ang tingin natin sa binibigay sa atin ng Panginoon, we have to give regularly and systematically as God prospered us. Nasa Bible po yan. Pangalawa, do you give generously and cheerfully? Sa Bible kasi, the Bible teaches a weekly accounting of our giving. Weekly accounting of our giving. So we have to give regularly. Huwag naman yung magbibigay ka lang kung kailan malapit ka nang mamatay. Pangit naman yun. Parang hindi maganda yung motibo. The percentage should come off the top. Nung Israelites napunta sa Promised Land, first fruits kanilang binigay. First fruits. Under grace, our giving should exceed that under law. So hindi lang tithes ang ating ibibigay. Can give to missionaries, to ministries. Maraming pwedeng bigyan. Do you give generously and cheerfully? Not grudgingly. Do not give if you do not want to give. Sabi ng Bible. Kung bigat sa puso mo magbigay, huwag ka na lang magbigay. Okay po. Pero ang pangako niya, Philippians 4:19, and God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Tayo po may misyon. May individual. Ang church may mission sa mundo. Kagaya na sinabi ko, individually may mission din po tayo. Ang ating mission po ay nasa Matthew 5:13. You are the salt of the earth and you are the light of the world.
In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and what? Glorify your Father in heaven. Yun ang purpose. We have to be salt of the earth and light of the earth so that we will glorify our Father in heaven. So tingnan natin mga kapatid ang ating pagbibigay. Baka naman sa ating mga bahay pa lang hindi na tayo pasado. Diba? Minsan may naririnig tayo, yan, masipag sa church, pero pag nagkwento yung kanyang house help, hindi maganda. So tingnan natin yun mga kapatid, yung ating testimony. Kasi kasama ito sa tinitingnan ng Panginoon sa atin. So what should be the right perspective about money? Money is a blessing. Alam naman natin yan. Okay? Genesis pa lang, nandyan na yan. Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Galing sa Diyos. The wealth of the wise is their crown, but the folly of fools it leads fully. Proverbs 14. So ang pera galing sa Diyos. But the love of money is evil. So, diyan tayo nahihirapan. Love natin ang money minsan eh. Di ba? Kasi may tendency tayo, yung sinful nature natin, may tendency tayo magyabang. Kunin ang glory sa Lord sa atin. Yun ang unang kasalanan eh. So ano ba dapat? Ano ba dapat ang gagawin natin? Para sa akin, ito siguro bago sa inyo. We must view money like anesthesia. Alam niyo yung anesthesia? Mga nanay, alam nila yan. Eh. Di ba? Bakit anesthesia? Anesthesia can be a great thing. Nawawala yung pain. Di ba? Kasi kung walang anesthesia, sisigaw ka sa sakit. Eh. It can be a great thing or a blessing, but it can also be dangerous. Nakakatulong siya parang pera. Kaya lang, meron siyang danger. Ano yung danger na? Anesthesia, like money, does not fix your problems. Kung may sakit ka, bibigyan kang anesthesia, hindi naman nagagamot yung sakit mo. Pansamantala lang, makalimutan. It does not fix your problems. It does not heal your wounds. Marami tayong wounds sa harap ng Diyos. Money does not heal our wounds. Plenty of money does not heal. Ang danger pa niyan, it just makes us less aware of the problems that we have. It makes us less aware. Parang anesthesia. Parang mga politiko din. Ito ginagamit ito ng mga epal, mga politiko. Bakit sila sumasayaw-sayaw sa TV? Bakit? Sige nga. Bakit may nangangako dyan na bibigyan daw ng libreng bahay lahat? Aalagaan. Yung alagaan na yan, very yan eh. Most abused word, aalagaan. Ito kung titingnan mo, hindi nga niya mabigyan ng sustento yung kanyang mga anak. Pero aalagaan ng buong bayan. Ganito rin ang style ng mundo, ng politiko. Para makalimutan mo kung ano sila, kung anong kasalanan nila sa'yo. Diba? Kaya maging matalino tayo. Sinabi ko naman para hindi naman sayang yung barong ko. Anesthesia. Tandaan natin yan. All your wealth will be dangerous. Why? Because it has the power to numb you to your need of God. It has the power to numb yung pera. Tama? Okay. It has the power to draw your love away from God and deceive you into thinking it can satisfy and save you.
Bantayan natin yan, kapatid. Yan ang nagagawa ng pera. Is it possible to honor God with our mouth and not with our hearts? Dito tayo nag-struggle. Okay, malapit na ako matapos. Mga 11 o'clock. Sabi sa Isaiah 29:13, total ang next activity nyo naman, lunch, di ba? Dalas 12 pa yun. Huwag kang galala, malapit na. Is it possible to honor God with our mouth and not with our hearts? Yes. Isaiah 29:13, the Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me." Diba may mga biro nga yung mga pastor? Sa langit daw marami bibig. Puro lang bibig. Wala yung puso. Human nature. Ako nga, ang tingin ko, guilty rin ako rito eh. Kasi sa sarili ko, sa totoo lang, ang unang na-born again sa akin, yung bibig ko. Sinabi ko na born again ako. O yan, di ba? Nagsasalita ka ng verse. Yan. Pangalawa, yung bisyo. Di ba? Yung bisyo. Madaling alisin ng bisyo eh. Alak, sugal. Yan. Hindi naman ako nagsusugal. Ayaw ko ngang umistay sa casino ng 15 minutes. Hindi ko gusto. Pero, kapatid, ang totoo, ang pinakahuling naboborn again para sa akin lang, yung bulsa. Ang hirap bitawan. Tama ba? Na yung bulsa, yun ang pinakahuling naboborn again sa atin. Yeah. Kaya dito tayo nag-struggle eh. Gusto ko lang ipaintindi sa atin na yung context nitong Matthew 6, yung una niya, ang tinuturo is giving to the needy. Ang sabi diyan, do not be like the hypocrites. 3 beses sinabi, do not be like the hypocrites bago yung verse na ito. Nakita ko, ang pinopoint out ng Lord, do not be like the hypocrites. Kasi dito sa giving, ako, I would admit, naging hypocrite ako. Okay? So, dito, tingnan mo ha, Matthew 6:2. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do. So when you give to the needy, yan ha. So sa 6:5, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and street corners to be seen by others. Hypocrites na naman. So numbers, pangatlo, Matthew 6:16, when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigured their faces to show others they are fasting. Dito, sa verse natin, hindi sinabing, do not be like the hypocrites. Niliwanag ang instruction ng Panginoon. Where your treasure is, there your heart will be also. You cannot have two masters. Either you will love one and despise the other. So, isa lang. Tapos sumunod dyan, yung context, bago yung verse, tapos yung after, nakalagay, do not worry. Kasi pag magtitiwala tayo sa Diyos, ang susunod natin, okay Lord, hindi ako magiging hypocrite, pero mag-worry naman ako. Do not worry. May sagot siya kaagad eh. Do not worry. Alam niya ang mangyayari. Can you honestly say that God and not money is your master? Ito ang malaking tanong sa atin ngayong umaga. Nabihira nating tanungin. Can you honestly say that God and not money is your master?
Paalala lang, sabi ni Billy Graham, if a person gets his or her attitude toward money or wealth straightened out, then almost all other areas of his or her life will be straightened out. Do you agree? Tama yan eh. Parang naniniwala din si Billy Graham na yung pera ang pinakahuling nagiging born again. Pag naging born again yung pera mo, ayan o, straighten out na lahat. Di ba yan ang ibig sabihin yan? Ayun, ang daming char. Sabihin, mayaman ka na. Marami kang lalagyan eh. Yan. Ito, segue ko lang, importante sa mga nanay. Kung may message ako sa mga nanay, kasi kayo naman madalas ang nanay may hawak ng pera. Tama. Kasi bawal sa lalaki humawak ng pera. Dahil magastos daw ang lalaki, galante. So yung babae ang may hawak ng pera. Agree po ba? Sino po ang nagba-violently disagree? Ayan. So ang message na ito, para rin sa mga nanay. Kailangan ayusin natin ang paggamit ng pera ng pamilya. Kasi kung straighten out natin ang paggamit ng pamilya at marami tayong treasures in heaven, maayos din pamilya natin. Okay? Ibig sabihin, in the age of social media na maraming envy, maraming pasikat, para lang makadami ng likes, makadami ng kung ano-ano, ayun na ang kalakaran ngayon eh, padamihan ng like kasi may pera. Hindi tayo ganun. Ang treasures natin nasa heaven. Kasi wala, iiwanan natin yan. Sa totoo lang. Yung bahay mo ngayon, kung may bahay na nakatitulo sa iyo, 50 years from now, ibang na ang nakapangalan dyan. Kung 50 years, sigurado ako 100 years, iba na. Sasakyan mo, noong 1970, nasaan na? Wala na. Hindi na sa'yo. Lahat yan, mawawala sa'yo. Kaya huwag natin gawing master yung ating pera. So si nanay, reminder ni Billy Graham. Okay. In conclusion, we are commanded to choose the treasure we lay up and to choose the end we look at. Why is it very important to make the right choice? Because what you treasure or desire in your heart defines your destiny. What you delight in is what will direct your life. Kung anong gusto mo, doon ka lagi. Yun ang magngunguna sa buhay mo. Why? Because the heart of the matter is the matter of the heart. Where is your heart? Who is your master? Remember the greatest commandment. Love the Lord with all your heart. Pero hindi po ito madali. Because the heart, sabi sa Jeremiah 17, the heart is deceitful above all things and beyond cure. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Jeremiah 17:9. Ito ang malaking problema natin. Napaka-deceitful talaga ng ating mga heart. So if your possessions or money become too important to you, we must reestablish control or get rid of these things. Nabasa ko doon sa Effective Christian, a Christian daw should not love his stuff. Hindi natin dapat minamahal ang ating mga gamit. Jesus said, you cannot have two masters. This is a call for singular loyalty to God. Singular loyalty to God.
Jesus calls for a decision that allows us to live contentedly with whatever we have because we have already chosen eternal values over temporary earthly treasures.